Sa isang lugar na kinalimutan ng panahon kung saan ang hangin ay sumipol sa tuyong tubo tulad ng mga bulong ng mga patay. Mayroong isang nayon, walang pangalan, walang mapa, kung saan ang mga tao ay nabubuhay sa takot sa ilalim ng anino ng isang sinaunang sumpa. Isang batang babae, mga 10 taong gulang, ay sinusubukang iunat ang tali ng kanyang tirador gamit ang kanyang mga daliring dumudugo. Sa likuran niya, mahigpit na nakamasid ang isang lalaki, si Mang Peter. Narrator A. Ara, gusto lang niyang maglaro tulad ng ibang bata. Ngunit sa halip ng mga manika, binigyan siya ng isang tirador na gawa sa kahoy at isang kahon ng mga kalawang na pako. Sa halip na mga lulabis, tinuruan siya ng kanyang ama kung paano pumatay. Mang Peter sumisigaw, "Shoot! Kung hindi ka natuto ng self-defense, balang araw, sisirain ka ng aswang sa harap ko na parang pinatay nila ang mga magulang ko." Ang hangin ay lumakas. Ang kamera ay humarap sa kamay ni Ara, duguan, nanginginig. Tumindala siya sa kanyang ama, ang kanyang mga mata ay parehong natatakot at hindi maintindihan. Narrator A. May mga takot na hindi nagmumula sa kadiliman, ngunit mula sa mga alaala. Mula sa mga sugat na hindi naghihilom at mula sa pagmumultuhan ng isang ama na walang magawa habang ang kanyang mga mahal sa buhay ay pinupunit ng mga demonyo sa anyo ng tao. Narrator A. Kapag dumilim at kumalat ang amoy ng kamatayan mula sa kagubatan ng dao, dapat pumili si Ara, tumakbo na parang bata o tumayo bilang huling tao sa pamilya na makakapigil sa isang karera na bumangon mula sa mga patay. Ang mga mata ni Ara ay sumasalamin sa liwanag ng isang tanglaw, mula sa isang natatakot na batang babae hanggang sa isang mabangis na tingin. Mabilis na huminto ang musika. Narrator A. Hindi lang ito kwento tungkol sa mga aswang. Ito ay isang kwento tungkol sa legacy, puot, at ang pagpili sa pagitan ng mabuti at masama. At ito ay nagsimula na may dugo sa magkabilang kamay at isang sinaunang sumpa na hindi pa naputol. 2 gabay ng Mucha. Aswang True Story, The Final Legacy. Sa isang lupain kung saan ang mga tao ay hindi nangahas na banggitin ang pangalan ng kaaway, kung saan ang mga bata ay lumaki na may mga oyayi tungkol sa mga nilalang na sumisipsip ng dugo sa gabi. Si Ara, isang 10 taong gulang na batang babae, ay nais lamang maglaro tulad ng ibang mga bata. Pumuwesto sa likod ni Ara si Mang Peter, isang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Matigas ang kanyang mga mata, may hawak na tsinelas. Mang Peter nakanguso. "Shoot! Kung hindi mo natamaan ang mga lata ngayon, sa labas ka ng kalabaw matutulog ngayong gabi." Iri, nanginginig. "Sobrang sakit ng kamay ko, ama." Gumagal ang kamera, nag-zoom in sa dumudugo niyang mga daliri. Buong lakas na pilit ni Ara na hilahin ang tirador. Isang kalawang na pako ang lumabas sa kanyang kamay, lumilipad sa landas. Humihingal siya. Mang Peter sumisigaw, "Na-miss mo na naman. Gusto mo bang kapareho ng kapalaran ng mga lolo't lola mo?" Nakita ko silang nagkawatak-watak sinipsip ng dugo hanggang sa matuyo ang bala. Ang tip-up sound ng tsinelas na tumatama sa kamay ni Ara. Napaluha ang dalaga.
Ang kanyang ina, si Mildred, ay tumatakbo mula sa malayo. Mildred, galit. Peter, tama na. 10 taong gulang pa lang siya. Peter mang pangungulit. Sa tingin mo ba gusto ko ito? Kung hindi ko siya tuturuan, sino ang magpoprotekta sa kanya kapag bumalik ang mga amalanhi? Ay nagsabi. Bawat nasa hustong gulang sa nayong ito ay nagdadala ng sugat mula sa nakaraan. Ngunit ang sugat ni Peter ay ang gabing pinaghiwalay ang kanyang mga magulang sa harap mismo ng kanyang mga mata. At mula noon nabuhay siya sa isang kinahuhumalingan, maging malakas o mamatay. Hihila ni Mildred si Ara sa kanyang mga bisig. Humihikbi ang batang babae. Kumakaluskos ang mga dahon ng tubo, hudyat ng pagbabago sa direksyon ng hangin. Mildred, pabulong. Hindi ako armas, bata ako eh. Pagbabago ng scene, bago iyan ni bagyo. Lumapit ang gabi. Sa simpleng cottage, nakahiga si Ara na nakayakap sa kanyang tirador sa kanyang dibdib. Sa labas, si Mang Peter ay nakaupo sa mesa, hawak ang isang baso ng alak, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan sa dilim. Ay nagsasabi. Nang gabing iyon, nag-iba ang direksyon ng hangin. Ang mga aso sa nayon ay umaalulong. At alam ng mga nasa hustong gulang na naging biktima na nakabalik na sila. Kakaibang mga ingay ang nanggaling sa kusina. Binuksan ni Ara ang pinto at nakita niya isang nabubulok na braso na nakakapit sa frame ng pinto. Ang amoy ng mga bangkay ay pumupuno sa hangin. Malakas na sumisigaw si Mildred. Mildred! Peter! Gising ene! Nandito dilay sila! Mabilis na magpan ng kamera, isang payat, kulay abo na nilalang na may mahabang ngipin, sumugod sa pintuan. Hinawakan ni Mang Peter ang machete, sumigaw ng malakas. Mang Peter. Ere, takbo. Bumalik ali sa bahay. Kumuha iyon ng shuffle-an. Natigilan si Ara ngunit hinihila siya ng kanyang ina sa pagtakbo. Kumakapit ang amalanhig sa kahoy na pinto. Ungol, nabasag ang salamin, lahat ay sasabog na parang impyerno palang nabuksan. Sabihin mo. At kaya isang mapayapang gabi sa mahihirap na kanayunan ang naging simula ng pakikipaglaban para sa kaligtasan. Ang isang bata, pinilit na lumaki sa gitna ng dugo at abo, ay kailangang pumili, maging biktima o ang pinakahuling mandirigma. Nanginginig na nakatayo si Ara sa gitna ng likod bahay, ang liwanag ng buwan na tumatama sa kanyang maruming mukha, ang tirador sa kanyang kamay at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa apoy na hindi pa niya nakita. Kapag ang kamatayan ay kumatok sa pinto, malalaman ng mga tao kung sino ang mandirigma at kung sino ang sakripisyo. Nabahiran ng dugo ang balikat ni Mildred. Pilit niyang itulak si Ara, nanginginig na bumubulong. Mildred, pabulong. Tumakbo ka, anak, mananatili ako. Ere, Hikbi. Hindi. Inay, huwag naman po. Ayokong iwan ka. Mildred, hinawakan ang mukha ng kanyang anak. Mabuhay upang matupad ang hindi natapos na sumpa. Huwag hayaang doblehin nila ang kanilang uri. Ikaw ang huling pag-asa. Isang dagundong ang yumanig sa kabubatan. Ang mga mata ni Mildred ay nagbabago mula sa kalungkutan tungo sa determinasyon. Siya ay tumalikod, naglabas ng maliit na kutsilyong nakatago sa kanyang kamiseta, at nagmamadaling pumunta sa papalapit na amalanhig. Mabilis na umikot ang kamera, hinila si Ara ng kanyang ama.
Ang huling sigaw ni Mildred ay umalinggaw sa kabubatan na parang hiwa sa kalangitan sa gabi. Hindi masabi. At kaya, ang pangako ng kaligtasan ay nakaukit sa dugo, sa gitna ng gubat na walang paraan. Meet the Legend Keeper. Pagkatapos ng eksena, si Ara at ang kanyang ama ay bumagsak malapit sa isang batis. Isang manipis at nanginginig na kamay ang inilagay sa noo ni Ara. Si Asana ay lumitaw sa isang punit na damit, ang kanyang mahabang pilak na buhok ay nakadikit sa lupa. Asana, bumubulong. Nagising na siya, laging iba ang tunog ng dugo ng survivor. Pinagising si Peter. Nagulat ako nang makita ang isang estranghero magbubunot ng kutsilyo, ngunit itinaas lamang ni Asana ang kanyang kamay. Asana, kung gusto kitang patayin, hindi na sana ako naghintay hanggang sa pagsikat ng araw. Narrator. Asana, ang huling tao na nagpapanatili ng sinaunang kaalaman ni Mucha, ng mga espiritong tagapag-alaga, at ng isang digmaan na nakalimutan na ng sangkatauhan. Mucha Iban a Protector Sampa. Sa isang maliit na kubo na gawa sa pinagtagpi-tagping mga ugat ng puno, inilabas ni Asana ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Binuksan ito, at sa loob ay isang malabong kumikinang na puting bato. Mucha. Asana, sa mahinang boses. Pipili lamang ni Mucha ang mga taong ang puso ay naglalaman ng parehong takot at pag-asa. Sa oras ng panganib, ang dalawang sinaunang espiritu ay magigising upang protektahan ang may dala. Ere, nanginginig. Bata pa lang ako, hindi ako marunong lumaban. Asana, na may nagniningning na mga mata. Ngunit nabuhay ako. Iyon ang unang tagumpay ng mandirigma. Inilagay niya ang bato sa kamay ni Ara. Nang dumampi ito sa kanyang balat, kumikinang ng husto si Mucha, dahilan upang bahagyang manginig ang buong tent. Isang sinag ng berdeng ilaw ang sumisibol hanggang sa kisang. Pagsasanay le multo. Pagkasunod-sunod ng montage, si Ara ay nagsasanay ng tirador sa kabubatan. Dalawang malabong figura ang lumitaw sa kanyang likuran upang gabayan siya kung paano umiwas, gumamit ng tunog, at makagambala. Kung minsan siya ay nahuhulog, ang kanyang mga kamay ay dumudugo, ngunit ang mga hindi nakikitang mga kamay ay palaging kumukuha sa kanya. Ay nagsasalaysay. Hindi na bata. Si Ara na ngayon ay sisidlan para sa isang sinaunang pamana, kung saan nagiging isa ang pasanin at lakas. Nakatayo si Ara sa gitna ng bilog ng mga sinaunang batong nakaukit na anting-anting. Ang hangin ay umihip, ang kanyang buhok ay lumilipad pabalik, ang kanyang mga mata ay nakapikit. Si Mucha ay kumikinang sa kanyang pulso. Sa likod niya ay ang anino ng dalawang tagapag-alaga na espiritu, parehong madilim at marila. Asana, Echoy. Pagbalik nila, hindi na ako tatakbo. Matapos ang ilang araw na pagtatago sa kabubatan at pag-aaral kung paano lumaban, naisip ni Ara at ng kanyang ama na sa wakas ay nakahanap na sila ng mapayapang lugar para makapagpahinga. Ngunit ang kapayapaan ay isang bagay na kadalasang humahantong sa kamatayan. Meet Roll, isang unclear acquaintance. Isang lalaki ang lumitaw mula sa dilim sa sulok ng abandonadong simbahan. Bata, magalang, malambot ang pagsasalita. Si Roll iyon. Kilala raw niya ang ama ni Ara mula nang sila ay nagtatrabaho bilang mga trabahador sa lumang taniman ng tubo. Roll, nakangiti. May bahay ako di kalayuan dito, magpahinga na tayo. Walang tao dito. Tumango si Mang Peter, naghihinala pa rin ang mga mata.
Mahigpit na hinawakan ni Ara si Mucha sa kanyang kamay, pakiramdam na may mali sa kapaligiran. Ay nagkwento. Ang bahay na pinag-uusapan ni Roll ay isang sinaunang mansyon, minsan ay kabilang sa pinakamayamang pamilya sa lugar. Ngunit ngayon ito ay nakatayong mag-isa na parang isang relic na isinumpa ng panahon. Kakaibang hospitality. Malaki ang mansyon. Fully furnished ang interior pero nababalutan ng alikabok. Tumayo ang dalaga na tinatawag ni Roll na asawa para sumalubong sa kanya ng walang buhay na ngiti, hindi kumikislap ang mga mata. Nilinis niya ang mesa, nagbuhos ng tubig na luya, ngunit hindi umiimik. Ere, binulong ang kanyang ama. Per. Nakita kong nakatingin siya sa akin simula nang pumasok ako, parang ako something. Natahimik si Mang Peter, inilagay ang kanyang kamay sa hawakan ng kutsilyong nakatago sa kanyang kamiseta. May hindi malinaw na tunog na nagmumula sa itaas, tulad ng isang upuan na hinihila o mga kuko na nakakamot sa sahig na gawa sa kahoy. Ay nagsabi. Madalas itinuro sa atin na kapag ang lahat ay tila kakaibang perpekto maging kahina-hinala. At kung minsan, ang sumasalubong sa iyo ng mainit na pagkain ay siyang naghuhukay ng iyong libingan sa malamig na lupa. Ilang tunay mukha ni Roll. Night falls. Ara wakes in the middle of the night, hearing a moan. She tiptoes into the hallway and found Roll standing in front of the mirror, whispering incantations in a strange language. Sa likod ng salamin, dalawang malabong figura ang lumitaw, ang kanyang mga magulang, ang kanilang balat na mapula, ang kanilang mga mata na kumikinang sa dugo. Roll, pabulong. Ama, ina, ngayon, iniaalay ko sa iyo ang dugo ng isang mandirigma na may mutya at pumatay sa isa sa ating mga kapatid. Agos ang dugo mula sa kamay ni Roll at tumulo sa sahig. Nabasag ang salamin, lumalabo ang pulang ilaw sa buong silid. Ay nagsabi. Si Roll ay hindi isang tagapagligtas. Siya ang tagapagmana ng isang linya ng amalanhig, ang mga namamatay ngunit hindi nabubulok. At ngayon ang araw ng sakripisyo. Massacre Live Mansion. Aalinggaw sa bawat sulok ang nakakatakot na tawa. Kusang bumukas ang mga bintana. Dala ng hangin ang amoy ng kamatayan. Bumukas ang pinto ng silid, pumasok ang dalawang amalanhig, gulo-gulo ang buhok, kasing haba ng talim ang mga kuko. Peter Mang naglabas ng kutsilyo, sumigaw ng malakas. Ere, Ruen. Hindi na sila ri. Isinaaktibo ni Ara ang mutya, dalawang berdeng ilaw ang lumilitaw bilang mga silhouette ng dalawang guardian spirit na humaharang sa kanyang daan. Lumilitaw si Asana mula sa likuran, may hawak na anting-anting at isang bundle ng nasusunog na insenso. Asana, Chan. Ang mga patay bumalik sa ilalim ng lupa. Mga anino ng gabi bumalik sa kadiliman. Nakakabingi ang mga hiyawan. Nayayanig ang buong bahay na parang babagsak. Isang patayan ang nagaganap sa dilim at ang bughaw na kislap, ang talim, ang mga umol, ang hiyawan ni Roll habang pinagmamasdan ang kanyang mga magulang na nawasak sa alabok sa ilalim ng liwanag ni Mutya. Walang lugar magtago. Nasusunog ang mansyon. Tumakas ang tatlo sa likod ng pinto. Sa di kalayuan, umaaligid pa rin sa bubong ang anino ng amalanhig. Tumingala si Ara, tumutulo ang luha, ngunit determinado ang kanyang mga mata. Sabihin mo, hindi lahat ng lugar na may bubong ay ligtas. At hindi lahat ng nag-imbita sa iyo ay isang taong dapat mong pagkatiwalaan.
Ngayong gabi muling dumanak ang dugo. Ngunit kumikinang pa rin si Mucha. Patuloy ang digmaan. At ang nakatayo sa pagitan ng dalawang mundo ay isang babaeng may pusong bakal, si Ara. Minsan ang dyablo ay hindi lumilitaw na may mga kupo, ngunit sa mga mukha ng mga taong minsan nating minahal. Nakita na Mang Peter Banzi nakaraan. Mula sa bitak na lupa, dalawang figura ang bumangon mula sa puting ambon. Isang payat na matandang lalaki, isang matandang babae na may pilak na buhok na nakatakip sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang mga magulang ni Mang Peter, ngayon ay ganap na aswang, ay lumalapit sa kanilang anak. Mang Peter, nag-aalangan, nabulunan ang boses. Per, Inay, ako si Peter. Walang tugon. Ang mag-asawang aswang ay sumugod, ang bibig ay humihina ng amoy ng kamatayan. Ang kanilang mga mata ay kumikinang na parang nagniningas na uling sa kalagitnaan ng gabi. Ay nagsasabi. Minsan ay nanumpa siya na hinding-hindi siya magiging mahina gaya ng dati, noong siya ay isang nanginginig na batang lalaki na nanonood ng kanyang mga magulang na pinatay. Ngunit ngayon, dapat niyang gawin ang pinakamalupit na bagay, patayin ang mismong figurang iyon, ngunit sa bersyong demonyo. Itinaas ni Pedro ang machete ng mataas, ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Umaagos ang dugo kung saan naggangalit ang kanyang mga ngipin upang magtiis, ngunit hindi ito maibaba ng talim. El libre bene Mucha. Si Ara ay nagmamadaling pasulong. Hinila si Mucha mula sa kanyang dibdib. Siya ay sumisigaw, ang pulseras ay kumikinang ng maliwanag. Dalawang asul na sinag ng liwanag ang lumitaw, dalawang espiritong tagapag-alaga ang lumitaw, isang lalaki, isang babae, nakasuot ng sinaunang damit na mandirigma. Ere, nasasakal sa luha. Huwag hayaang mamatay ang aking ama. Huwag hayaang masira muli ang aking pamilya. Tumango ang dalawang espiritu, hinaharangan sina Peter at Ara. Nagpakawala sila ng mga pulso ng liwanag, napaatras ang dalawang aswang, napahiyaw sila sa sakit. Ay nagsasabi. Ang Mucha ay hindi lamang isang bato, ngunit isang tawag ng espiritu, isang panunumpa sa ninuno, isang matapang na puso sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Silang tirador, silang pananampalataya. Aswang attacks from two directions. Si Ara ay itinapon sa malayo, ang tirador na minsang pinilit na gamitin ng kanyang ama, ay nahulog sa bangin. Siya ay nakahiga ng hindi gumagalaw sa alikabok, ang kanyang mga kamay ay dumudugo, si Mucha ay natumba sa kanyang mga kamay, gumulong sa lupa. Ere, hinihinal. Wala na akong natitira, hindi ako mananalo kung wala ito. Ay nagsasalaysay. Ngunit minsan ang pinakamakapangyarihang sandata ay wala sa kamay, kundi sa puso. Aswang rushes forward, raising his claws to finish her off, but Peter rushes in, blocking his daughter's way. A rake tears through his shoulder. Peter sumisigaw. Takbo ali ere. Iwan il ay violet. Ere, tumalon, may halong luha ang dugo. Hindi ko naiiwan ang pamilya ko. Napapikit si Ara, nakakuyom ang kanyang mga kamay, agad na kumikinang si Mucha mula sa malayo na parang sinasagot ang tawa. Natunaw ang dalawang espiritong tagapag-alaga sa kanyang katawan, at ang mga mata ni Ara ay kumikinang na may puting ilaw. Purifing apoy kapag hindi ay pamilya Benedugo. Humakbang si Ara para harapin ang mga aswang, ang kanyang mga lolo't lola. Sila ay umungol, ang kanilang mga mata ngayon ay puno ng hindi lamang puot, kundi pati na rin ang luha. Ere, pabulong.
Kung may natitira pang bakas ng iyong mga lolo't lola sa iyo, iwan mo na lang. Umuungol ang mga aswang, naghahanda sa pagsalpo. Isang suntok ng liwanag mula kay Mutya ang ibinato ni Ara. Tumagos sa kanilang mga puso, walang dugo, isang itim na usok na nagwawala sa himpapawid. Ang parehong mga demonyo ay bumagsak, lumuluha. Ang mga mata ay unti-unting naglalaho, ibinalik ang dati at mahinang anyo ng tao bilang huling pagkakataon na sila ay nabuhay. Peter Mang lumuhod. Paalam di. Ay nagsasabi. Upang sirain ang Diablo, ang isa ay dapat magsakripisyo. Ngunit upang patawarin ang Diablo, kailangan ng isang tao ang pusong walang puot. Isang paglalakbay na hindi nagtatapos sa palakpakan. Ngunit sa mga tanong na walang naglalakas loob na sagutin. At ang lupang dati nilamon ng kadiliman ngayon ay tinatanggap ang mga nakaligtas pabalik na may mga galos na hindi mabubura. Balik es lupa ng asukal. Bumaba si Ara mula sa karwahe. Maalikabok ang kanyang sandals, kupas na ang kanyang lumang damit, ngunit matipuno ang kanyang mga mata. Isang matandang mandirigma sa katawan ng isang maliit na batang babae. Lumiga-liga siya sa paligid, nandoon pa rin ang lumang bahay. Ang bubong na pawid ay punit-punit, ang bulok na kahoy na pinto ay kalahating bukas. Asana, pabulong. Dito ako magsisimulang muli, ngunit dito rin babalik ang digmaan. Dahan-dahang lumakad si Pedro, hawak ang isang kahoy na patpat. Huminto siya sa harap ng sirang bakod. Ang kanyang mga mata, sa unang pagkakataon, ay hindi na napuno ng takot, tanging may pagkilala. Yan nawala, yan natitira. Si Ara ay nagsisindi ng 3 insenso sa harap ng sinaunang puno ng kutsilyo. Sa tabi ng mga ito ay may 3 magaspang na bato na nakaukit ng mga pangalan ng kanyang ina at 2 espiritong tagapag-alaga. Siya ay yumuko ng malalim. Ere, pabulong. Hindi pa tayo nanalo pero at least nakaligtas ako para magpatuloy. Ay nagsasabi. Hindi dumarating ang tagumpay kapag bumagsak ang kalaban. Ngunit kapag ang biktima ay naglakas loob na tumayo, dinadala ang mga alaala, ang sakit at ginawa itong lakas. Nakatagoy ba ni kaluluwa? Gabi na. Mag-isang nakaupo si Ara sa balkonahe. May hawak siyang bagong tirador na ginawa mismo ni Asana mula sa isang sinaunang sanga ng puno. Nakasuot pa rin siya ng mutya sa kanyang pulso. Ngayon ay isang pilak na kwintas na malambot na kumikinang sa paglubog ng araw. Isang malamig na hangin ang umihip. Ang mga nahulog na dahon ay naglipana sa lupa. Isang mahinang bulong ang umaalingaw-ngaw mula sa malalim na kabubatan. Nandyan pa rin sila eh. Lumipat ang kamera sa masukal na kabubatan kung saan dating pugad ng amalanghim. Sa madilim na dilim, kumikislap ang isang pares ng pulang mata pagkatapos ay lumabas. Umaalingaw-ngaw ang mahinang ungol. Asana sa paos na boses. Hindi lahat sa kanila ay patay na di. Yan nasusunod din henerasyon ng kadiliman. Ay nagsasalaysay. Sa isang lugar sa kabubatan. Ang mga batang amalanhig, ang mga inapo ng mga demonyo ay lumalaki, natututong magtago, natututong maging tao. At isang araw babalik sila. Tumayo si Ara, ang kanyang mga mata ay mataimtim. Itinaas niya ang kanyang tirador patungo sa kabubatan, hindi bumabaril, hawak lamang ang kanyang posisyon. Isang malakas na hangin ang umihip sa kanyang buhok.
Ang mga huling sinag ng araw ay sumisikat sa tungkod na lumilikha ng kakaibang hugis na parang kaluluwang gumagapang sa liwanag. Hindi bata. The camera zoomed in on Ara's face. She is no longer afraid, no longer trembling. She only whispers to herself, like a true warrior. Ere, panloob. Kung babalik sila. Pagkatapos ako at ang mga kaluluwang sumusunod sa akin ay maghihintay. Ang liwanag ay hindi kailanman namamatay, naghihintay lamang sa pagbabalik ng kadiliman.